Nagulat yung leader ng war cartel sa ginawa ko sa Classic War. Dahil inubos ko yung 5 beses sa loob lamang ng 10 minutes. At hindi nga makapaniwala yung isa kong foreigner na kasama. Kaya ayun, nagpasalamat na lang dahil na-perfect ko na yung Classic War namin. Ano nga ba ang nangyari? Kinad na ako dito ng leader ng war cartel at pinapatapos na sa akin yung mga ibang base na naiwan. Dahil mayroon ngang 71 win streak yung kalaban at sa amin 56 win streak naman. At ito nga yung ginawa ko, dito nga nagsimula ko ng 42 minutes ago. At natapos ko ngayon pang 5 at 10 minuto lang yung nakalipas. At dahil sa hindi ako nakapag-record ng attack, kaya ito i-replay na lang natin yung troops na ginamit ko dito. Nagawan ko na nga ito ng tutorial pero kung hindi nyo pa napanood, pwede nyo ulit balikan yung video na in-upload ko. At dito nga, inuna ko lang yung Archer Queen na naka-healer puppet at Giant Arrow. Ginamit ko na nga kagad yung ability ni Archer Queen para lumabas yung mga healer puppet. At tinutok ko naman yung Giant Arrow niya papunta doon sa Invis Tower. Para ma-activate na kagad at dyan ko nga papapasukin yung mga main troops ko. Tapos sinantay ko lang maklear ni Archer Queen yung mga ibang buildings na nasa gilid. At saka ko naman ginamit yung recall spell. At dahil dito ko papapasukin yung mga main troops kaya nilapag ko sa taas yung siege barracks. Kasama ng isang root rider, 2 Valkyrie, 2 witch at yung royal champion. Para sila naman yung bahala mag-clear sa mga buildings sa defense na nandito. At dahil sa nakapag-clear na tayo ng mga buildings na nasa gilid kaya dito nilapag ko na yung mga main troops ko. Kasama ni Warden, ni BK at yung Archer Queen. Para diretso-diretso na lang sila papunta sa may town hall. At kung mapapansin nyo, wala akong dalang rage spell. Dahil naka-rage game na nga yung Warden ko dito. At 2 heal spell nga lang yung dala ko dito pang support sa mga root rider. At nung nasa gitna na nga yung mga main troops kasama ng mga hero, inactivate ko na yung ability ni BK na Earthquake Boots at Spiky Ball. Kaya ayun, basag agad yung town hall kasama ng mga ibang building sa defense na nasa gitna. At sinabay ko nga rin i-activate yung ability ni Warden na Eternal Tome. Para protektado lahat yung mga root rider kasama ng mga ibang hero. At dito nga halos walang bawas yung mga root rider at buhay na buhay pa yung mga hero. Kaya dito tinapon ko na lang sa gitna yung isang overgrowth spell kasama ng isang priest. Dahil hindi na nga makagamit at halos buhay pa lahat yung mga main troops. At ayun, na-3-star na yung last defense sa loob nga lang ng 2 minuto. At diretso barat na yung ginagawa ko at hindi ko na nga ini-scout yung mga base. Dahil naghahabol pa ako ng raid sa legend hits. Kaya ang nangyari, natapos na yung 5 base sa loob nga lang 10 minuto. At ganyang troops na din yung ginagamit ko dito sa mga legend hits. Dahil hindi nga ako gumagamit ng berdeng karapata at pulgas na may sungay sa legend hits. Kaya ito, kung mapapansin nyo, puro 3-star na yung nakukuha ko sa legend hits. At ganun nga din sa mga ibang accounts na hawak ko. Para sa akin kasi mas madaling gamitin yung ganitong troops composition sa T16 man o sa T15. At mas malaki na yung chance na makaka-3-star sa T16. Kaya kung nahihirapan kayo makaka-3-star sa T16, ito guys, subukan yung gamitin. Lalo na at malapit na mawala yung event troops na garapata at yung pulgas na may sungay. At ito nga yung result ng Classic War namin. Madraw na naman dahil malakas yung kapit ng kalaban sa berdeng garapata at pulgas na may sungay.